Si Jesus miingon sa katawhan, walay magdagkot og suga, aron lamang taguan sa gantangan, o ibutang ilalom sa katre, kundi iya hinong ibutang sa tungtunganan, aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Ang kahayag, mas atong makita ang iyang bili. Dili sa usa ka dapit nga hayag kaayo. We appreciate the value of light when the place is dark. Ug unya, kung mitlit pa kini, kung gabi pa ang atong misa karon, ug unya ang atong gidagkutan nga kandila, usa lang kabuok. Bisan og malukog kining dapit sa kangit-ngit, kining maong kahayag, tataw kaayo nato nga makita. Ilabi na kung ato siya itungtong, itungtong sa usa ka dapit. Tungod kay ang misteryo ang kinaiya sa sugat. The higher it is, the wider is the coverage of the light. Sa pag-ingon ni Jesus nga, kamu kahayag sa kalibutan, ug ipadanag ang inyong kahayag. O kung ang kahayag atong makita ang iyang biling diha sa kangit-ngit, siya nagsulti ka nato, nag-ingon ka nato, nagpahinumdum ka nato, naghagit ka nato, nga ang atong pagka-Kristiyanos mas matugkad nato ang biling niini diha sa usa ka kalibutan nga anaa sa kangit-ngit. Ug unsaon man nato nga mamahimo kitang instrumento sa kahayag. Ang atong unang pagbasa, naghatag ka nato og mga pamaagi how to become light of the world. Una, nga pasida nga pahinumdum ka nato, mahimo kitang kahayag sa kalibutan, pinaagi sa pagbuhat ug maayo sa nagkinahanglan kutob sa atong mahimo. Kutob sa atong makaya. Kaya ang usa ka tawo nga nanginahanglan, ingon og anaa siya sa kangit-ngit, mao nga magkadiin-diin kita kung doon kita'y mga kinahanglan. Murag ngit-ngit kaayo ang atong panglantaw kung doon kita'y mga problema. Kung doon ay makonfine sa hospital na miyembro sa pamilya, o gunya wala kita'y igong sa lapi nga ibayad, ingon og anaa kita sa kangit-ngit, anaa kita sa kalibot. Apan kung dunay tao nga magpahulam sa ilang salapi, mudawat nga iprenda nato ang atong kabtangan, ingon og mahayagan kita, ingon og mugaan ang atong mga kasing-kasing. Tabangi ang mga nagkinahanglan, kutob sa imong mahimo. Walay pagsukod, kutob sa imong mahimo. Ug unya, giingnan kita, ang atong tabangan kutob sa atong mahimo, ug dili nato siya pahulaton
sa sunod adlaw. Kay bugat na kaayo ang iyang gidala. Ayaw siya pabalik-balikan kung karon kaya nimo siya natabangan. When you serve, do not delay, because the heart of the person in need is already very heavy. O nag-anha siya kanimo, usahay, maulaw na siya labi na kung ikaw ang iyang balik-balikan sa pagpangayo. Tungod kay nagtuo siya na ikaw sa imong kamaayo nga tao, dili ka mubaliban. When we do that, people see the light of Christ. Ug unya nagpadayon siya sa pag-ingon, pagpahinumdum kanato, ayaw paglaraw bisan unsa nga makadaot sa imong isig katao, sa imong silingan. Ayaw pangdaot sa uban. Kung daoton ka, ayaw pagbalos. Ayaw gamita ang social media aron pagdaot sa kadungganan sa uban. Bisan o gidaot ka, tungod kay kung ato ka ng himuon, madugangan ang kangit-ngit sa tibuok kalibutan. Ug unya nagpadayon kini sa pagpahinumdum kanato. Ayaw kasinahi ang bangis ng mga tao, ni awata ang ilang gibuhat. Usahay masina kita sa mga maayong butang nga anaa sa mga dautan ng mga tao. Usahay mo ingon kita, Ginoo, unfair man kakaayo, no? Sige, nagsimba ka ng among silingan nga way simba-simba, murag dindot hinoon ilang kinabuhi, no? Murag iasenso ang ilang mga negosyo. Kami nga nagtarong, ingon og naglisod-lisod sa among kinabuhi. Hayahay man hinoon ang ilang kinabuhi, o kami nga nagpuyo diha sa katarong sa pagkamapaugsanon, ingon og walay hunong ang among pagpasan sa among mga krus. Nag-ingon ang basahon sa panultihon, ayaw kasina kanila. Tungod kay panalanginan ka sa Ginoo. Gipanalanginan ka sa Ginoo. Kana lang maayo nga kinabuhi. Grabe na nga panalangin sa Ginoo. Mao nga ayaw kaibo, ayaw kasina sa kinabuhi sa dautan ng mga tao. Kay tungyohon sa Ginoo ang panimalay sa dautan nga tao, apan panalanginan niya ang panimalay sa mga mataro nga tao. Nakabalo ako mga igsuon nga sa kadaghan sa mga tao nga niya karon dinhi, doon na kita'y ipangdala nga mga kabugat nga naghatag o kangit-ngit sa atong kinabuhi. Ang uban, dunay mga gidala nga mga sakit na gustong maayo. Ang uban, himsog ang lawas, apan adunay mga gidala sa ilang mga kasing-kasing nga bugat kaayo. Ang uban, ilang personal nga mga kabugat. Ang uban ang nakapabugat kanila, ang mga kabugat nga mga problema nga gidala nila
uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Dunay mga ginikanan din nga nabukatan, dili tungod sa ilang kaugalingon na problema, kundi problema sa ilang mga anak. Dunay mga managsuon nga nagdala og mga problema o mga kangitngit tungod sa mga ginikanan nga anaa sa lisod nga kahimtang. Kita nga manag-alagad sa simbahan o sa gobyerno o sa katilingban, daghan kita mga kabug-at nga gidala. Ang atong mga responsibilidad o kini nga mga kabug-at usahay maghatag ka nato og mga discouragements. Usahay maghuna-huna kita to give up the responsibilities entrusted to us. Kay muraog, walay kabag-uhan ang tanan. Usahay ma-discourage kita nga sa atong pagpaningkamot sa pagkamatinud-anon, sa pagkalidog, corruption continues around us. But it is actually in the situation of darkness because of corruption, because of abuses, that we are asked to be the light of the world. Ug ang atong mga suga, atong ipadayag diha atubangan sa katawhan o sa kalibutan. Dili aron kita dayigon, kundi aron dayigon ang Diyos nga Amahan. Mangutana kita mga igsuon, sa daghan kaayo nga mga santos, nganos nga si San Padre Pio, murao kung kuan pa ba, kung sa YouTube pa ni, siya ang usa sa mga top nga daghan mga viewers. Bisan gani sa iyang canonization, no? Sa iyang canonization dito sa Roma, no? Kadto ang giisip nga pinakadaghan nga nagtambong. Siguro tungod kay Italiano siya, pero daghan kay nagtambong outside Italy. Because they experience so many healings and miracles. No? Daghan silang mga gipangayo sa Ginoo nga ilang nadawat pinaagi sa pangaliya ni San Padre Pio. Pero kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, dili sayon. Tungod kay nakaambit siya sa mga samad ni Kristo. Ang mga samad ni Kristo ningbalhin sa iyang kaugalingon nga lawas. O sakit kadto siya. Ikaduha kini niabot sa iyang kinabuhi. The first time, after few years, naayo kini. But the second time, it returned. O wala na maayo kadto nga samad. Kamulo siya magmisa, magdugo ang iyang kamot o bukusan galing sa panaptol aron dili kini magtulo. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Ug unya magpakumpisal pa siya sa daghan kaayo nga mga tao. People who are in darkness, because when we sin, we are living in darkness. Ug ang mga tao, lain-lain nga mga lugar, muadto dito sa ilang dapit aron magkumpisan. Ug sa ilang pagkumpisan, ingon ug madawat nila ang kahayag ni Kristo. Ingon ug adunay bag-ong dalan nga hayag kaayo nga ilang bag-o nga sundon ug lakwan. Daghan mga tao nga muduol kaniya aron magpatambag
tungod kay daghan sila mga problema. Ug sila malamdagan. Ug iya kining gihimo samtang anaa ang samad nga iyang giantos. Ug nganong ang mga tao magdapog man o magtapog ngadto sa iyang mga selebrasyon. Nganong dugukon siya sa mga tao. Nga lisod man ang iyang kinabuhi. Nga kita kung doon na kita'y kalisod, gusto na ito nga biyaan kini. Pero siya, he is so different. Because in his suffering, people flock to him. People come to him. He becomes so attractive in his suffering. Why? Because they can see God in his suffering. Ug makita nila that he is radiating the light of Christ. Mao nga ang atong pag-antos will become attractive to people if we are able to embrace the sufferings that we have in our lives. Tanawa ang usa ka masakiton, and I think we have observed this. Kanang mamisita ta sa usa ka masakiton, usa ka pasyente dito sa ilang balay o naghigda na siya, o dito sa hospital, sa balay tambalanan, pag-adto nato kaniya, mahibaluan nato nga kining maong pasyente nakadawat o migakos sa pag-antos nga anaa kaniya. Ngano? Tungod kay kung mabisita kita kaniya, tabuon kita sa iyang pahiyon. O unya, pagtanaw nato sa iyang panangway, there is no sign of bitterness that is registered in his or her face. Gaan kaayo ang iyang panagway. Mao nga sa atong paglakaw. Ang atong paglakaw, ang atong pagbati sa atong paglakaw, pagbiya kaniya human sa atong pagbisita, gaan kaayo. And we are the one who are inspired. Pero obserbahi ang tao na wala makadawat sa iyang pag-antos. Gamay lang o bikin kung unsay iyang magunitan, iyang ilabay. Kung dili lang matubag ang iyang paginahanglan, magbagot-got, mamalikas, walay tao na gustong magpadoon kaniya kay mga hadto. But a person who has come to terms with his or her suffering, people will flock to him. People will come to him. He or she becomes attractive because he or she loves and embraces the sufferings in his or her heart. Mao kini ang sekreto ni Padre Pio. Ang kasakit na iyang nadawat sa iyang kinabuhi, usa ka pag-ambit sa kasakit ni Kristo. Mao nga ang kasakit para kaniya, dili usa ka mabugat nga palas-unon. Suffering for him is not a heavy burden to be carried. Para kaniya, suffering is a privilege given by God. Dili ba ang atong mga katigulangan doon na sila'y panultihon nga nagkanayon? Kung dili ka mag-antos, dili ka masantos. And where is our sufferings
mostly coming from? Usually, our sufferings come from the person closest to our hearts. Mga magtiayon, asagikan ang inyong mga kapugan. Sa inyong kapikas, mga ginikanan, asagikan ang inyong mga kapugan. Sa inyong mga anak, asagikan ang inyong mga kapugan. Tingali sa inyong mga ginikanan o mga igsoon. Mga public officials, asagikan ang inyong mga kapugan. Diha sa pag-alagad sa katawhan. Mga pare, asagikan ang inyong mga kapugan. Sa katawhan sa Diyos. Kamu mga parokyano, asagikan inyong mga kapugan. Mga pare, asagikan inyong mga kapugan. Kag bishop. Sorry kayo. But you know all the sufferings that we are carrying, many of them come from the people we love and we serve. You know, it is different when we carry our crosses with love. Because it is the cross that is carried with so much love that will make us holy. Ang cross na atong gipas-an na walay gugma will make us bitter. But when it is carried with so much love, it will make us better persons. Hinaot nga si Padre Pio, magdasig ka nato sa pagpalutaw, pagpadayag sa kahayag ni Kristo diha sa mga kagitngit nga anaa sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, ug sa atong katilingban.